Diyos at ginagantimpalaan niya ang mga naghahanap sa Kanya ng matapat. Dakilaan ang Panginoon ating Diyos. Bumuhol sa Kanyang mga paa, pagkat siya ay banal. Magdasal ng may pagsamba at paninitayan. Malalaman mo na kapag may pagtitiwala, naririnig ka ng Diyos. Kapag ika'y nagdarasal, nakapagbukas ang linya ng iyong komunikasyon, magdasal ng alam mo kahit ano, kaliyuhan ang iyong pagtutunguhan. Ang koneksyon mo sa Panginoon ay hindi mapuputol. Ang pananalangin o pagdarasal, ang pakikipag-usap sa Diyos sa mga tuwid ay kilos at ugali na isang pananampalataya sa Diyos. Kaya ang mga bikim na ng tunay na panalangin ay laging nananalangin sapagkat ito ang kanyang lagiang pakikipag-ugnay sa Diyos na siya tanging niyang mapagkatiwalaan ng lubusan. Manalangin na ang inyong pagmamahalan sa isa't isa ay mag-umapaw ng lubusan upang ang inyong karunungan at pagkaunawa ay umunlad. Ibinabalin ng Panginoon ang bigingtay niya sa ilan sa inyong desperadong panawagan sa pagpapagaling, pananapi o proteksyon. Lahat tayo ay naranasan ang pagka-inis kapag ang ating pagpupunyagi upang makakuha ng magandang resulta ay makatamo ng hindi magandang kasagutan o higit ay walang maging tugon sa anumang paraan. Tayo ay napapaisip, matatanggap ba ng Diyos ang aking sabihin, aking nais sabihin? Kapag tayo ay nananalangin, madalas ay inaakala natin na ang kawalan ng nakikita natin resulta ay ibig sabihin hindi tinatanggap ng Diyos ang ating mga panalangin. Sa James 5:13, tayo ay hinihimo na magdasal ng masugid na may isang pangako, may isang malakas at kahangahangang resulta. Bakit bibigyan din ng Diyos ang kahalagahan ng pananalangin at piliin na ito ay hindi tugunan ng malugod na ganti? Sa pagsagot sa ating panalangin, ang Diyos ay unang tumutugon sa ating pag-uugali, tulad ng pagtugon ng isang magulang sa kanyang itinatanging anak. Ang ating parang batang asal at pag-uugali ay kadalasan na apekto sa nais resulta sa pagdarasal. Unforgiveness, selfishness, alinlangan or doubt, kasakiman or greed, pride o kapalaluan, stubbornness, or kasutilan. Lahat ay hadlang ng pagnanais ng Panginoon sa pagtugon ng ating panalangin. Ang pagdarasal ay aktibong pagkikilala na ang Diyos ang pinagbubuhatan ng lahat ng kalakasan at pagtitiwala na ang kanyang katugunan, kahit man inaasahan o hindi, ay pasyenteng magaganap ang kahangahangang mga bagay. Minsan ay tutugon ang Diyos na hindi sa ating mga desperadong panalangin. Kahit na anong balang ay hindi inaasahang hinahinatnan, ay hindi dapat ikasira ang ating loob. Ang tunay na layunin ng Diyos sa
Diyos ang mga kahilingan kung ito ay kontra sa Kanyang kagustuhan. Kapag tayo ay tinutugunan ng ating kagustuhan at ito ay ating ikinalulugod, hindi ipinangako ng Panginoon ang kaligayahan. Ang kaligayahan ay batay sa pangyayari lamang. Nais na Diyos na tayo ay makaroon na walang hanggang kaligayahan, lalo na kapag siya ay tumutugon ng hindi. Iyon ay maisa sa katuparan ng kanyang panahon at hindi sa iyo. Sa Lucas 24:41-44, nakaranas sa matinding paghihirap si Jesus sa ibayo ng mga pangyayari tungo sa kanyang kamatayan. Sa kanyang masugid na pagdarasal, ang kanyang pinakadakilang nais ay upang mabuntungan ang kagustuhan ng Diyos at hindi ang kanyang sakit at paghihirap. Kapag tayo ay nagdarasal ng walang patid, ang Panginoon ay laging tumutugon at ang bawat tugon ay ating ikinalulugod. Ang pagdarasal at pag-ayuno kapag pinagsama at inihandog sa kaluwalhatian ng Diyos, makamtan nito ang buong bisa. Kapag pinagbigyan ng sapat na oras sa panalangin, subalit ang pag-ayuno ay hindi paraan upang paghawakan ang Panginoon upang makuha ang iyong nais. Bagkus, ito ay ang pagwersa sa iyong sarili upang iparo ang iyong sarili sa pagsandal sa Panginoon. Pagsandal sa Panginoon para sa tibay ng pagtustos at kaalaman ng inyong kailangan. Mga halimbawa ng panalangin sa pag-ayuno sa lumang tipan ay karaniwang ginagawa sa panahon ng pagkabalisa at kaguluhan. Halimbawa, nag-ayuno si Moses ng 40 araw at 40 gabi nung siya ay nasa bundok ng Sinai habang tinatanggap ang utos ng Panginoon. Si Nehemia rin ay nagdarasal at nag-ayuno sa kanyang nalaman ang Jerusalem ay isang lugar na makawasak. Si Darius, ang hari ng Persia, ay nag-ayuno buong gabi matapos siyang mapilitang ilagay si Daniel sa yungib ng mga leyon. Sa bagong tipan naman, nag-ayuno si Jesus ng 40 days at 40 nights bago ang pag-udyo ni Satanas. Ang ating FRM community ay patuloy na nagdarasal para dito sa ating Covenant House. Sabi nga ni Tita Rose kanina, 8 taon natin hinihingi ang pagbibigay ng Covenant House natin. At mga kapatid, ang ating linggong-linggong pagsasama, pagsamba at pamamanhik para sa ating komunidad ang nagbukas ng pintuan ng kalangitan upang makipagbigay ng magandang lugar na ito. Bilang pamilya, ang ating mga panalangin ay mahalaga sa ating pamilya sapagkat ito ay nakakatulong sa ating relasyon sa Panginoon. Ang pagtitiwala ay uusbong sa isa't isa. Nagtuturo sa ating mga anak ang kahalagahan ng pagdarasal. Pumunta ayon sa kasunduan kay Jesus. Nagbibigay ng pagkakaisa sa tahanan. Sa kaibuturan ng pagdarasal para sa isa't isa, magkakaroon tayo ng isang pusong pagdarasal para sa mundo.